Pala yung aming kaganapan sa araw ng Pasko at alam niyo ba na late kami ng gising kaya ayan nagmamadali na yung aking biyenan na mag-prepare ng pagkain. Yan yung mga pagkain dito na kadalasan nga ginahanda during Christmas, sausage, karne, sarmale, tapos yung mga matatamis na pagkain, tsaka itong juice, tsaka soup. At ito yung gina-prepare sang akon nga biyanan, ito yung ibibigay niya sa kanyang kaibigan at sa aming kapitbahay. Kasi meron silang tradisyon dito na nagbibigayan ng pagkain, tapos nilalagyan ng kandila. Kagigising na pala yan ng Inday at nakainom na rin siya ng kanyang gatas kaya hindi yan siya gutom ba. Binigyan ko na rin siya ng biscuits para naman may makain siya dyan habang umuupo. Yung aking biyanan kasi isang mamadali na to kasi late na sila sa simbahan. Every Christmas kasi dito and New Year pumupunta yan talaga sila sa simbahan tapos nagdadala yan sila ng pagkain na nakabasket. Ito ay binibigay nila doon sa mga tao ba sa simbahan. Gusto sana ng aking biyanan na dalhin kami doon sa simbahan. Kaso nga lang is grabe talaga kalamig sa labas. Kaya sabi niya magstay na lang kami dito sa bahay. At ito pala yung isa sa mga regalo ng aking asawa sa kanyang anak. Ito ay nagsasalita. Chefach! Bre! Tinanong pala yung Inday kung gusto niyang hawakan, kaso nga lang is natakot siya kasi nga nagsasalita, pero meron naman siyang other option na pa-music ba, pero ayaw niya talaga kasi nga nagalaw siya. At ito pala is di battery at hindi siya rechargeable. This is another gift from our tatay. Ito ay baunan ng pagkain. This is came also from Temo. Bali, ito yung aming babaunan kapag kami ay nagta-travel ng pagkain ng Inday, and this is good kasi pwede mong ilagay dito yung mainit na pagkain. May lalagayan siya ng sabaw and also this one rice. So talagang swak na swak ito kapag kayo ay nagtra-travel, especially kapag kayo ay may bata. And Merry Christmas pala sa ating lahat. Nakalimutan ko mag-greetings muna sa inyo. Yung kalaro pala dyan ng Inday is yung aming kapitbahay kasi hindi pa tapos yung aking biyanan sa pag-aayos ng kanilang mga dadalhin sa simbahan. Then, nang umalis na yung aking biyanan is nag-umpisa na rin umiyak yung Inday kasi gusto niyang sumama. Kaso nga lang dahil hindi maganda nga yung panahon kaya mag-stay na lang kami dito ng Inday sa bahay. Merry Christmas po! Kinatuyo ng awon ngayon na first time mag-celebrate ng yanan ng Christmas. So meron pala kami ditong salata or salad. This is salad ng Romanian. Pero hindi kami gumawa ng aking dinan. Bali magagawa kami sa or sa New Year. This is came from sa malapit na kaibigan ng aking dinan. Binigay niya sa amin para sa kakainin namin this Christmas nga. Saan pala ito sa mga pagkain na binigay sa akin yanan, ito ay tinatawag na liver, pero ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Nakalimutan ko nga lang yung tawag dito, pero alam nyo ba na super sarap nito? Isa ito sa mga pagkain din na Romanian. Dahil nga hindi pa nakarating yung aking yanan, so kakain muna ako dito ng konti sa aking paboritong pagkain na Romanian, and yung Inday is hindi pwedeng kumain nito. So, ako lang talaga yung kakain. Tapos, meron din palang ginawa na pagkain yung aking biyanan, which is nilalagay ito sa tinapay or ginapalaman. Ito ay yung talong with mayonnaise. Pero hindi ko nakita kung paano ginawa ito ng aking biyanan. Pero masarap siya. Merry Christmas! Oh, Merry Christmas! Merry Christmas! Still pala, is maulan pa rin hanggang ngayon kahit Christmas. Pero nga sabi nila kapag maulan daw is firichit or norukos ba? Lucky daw yung mga ganong panahon, and this is it, pansit. Ita-try ko na pala yung binigay sa amin na sweets ng kaibigan ng aking biyanan na nung yesterday ba, yung binigay rin ng aking biyanan sa mga bata na nangangaroling, at alam nyo ba na masarap ito. Isa ito sa mga sweets na palaging ginagawa ng kaibigan ng aking biyanan na gustong gusto ko talaga yung lasa kasi para siyang binibenta sa cafeteria ba or sa mga kapihan with the coffee, yung i-partner ba. Tapos ito na nga, dumating na yung aking biyanan, then kumain na rin kami ng aming tanghalian, kasi nga wala dito yung aking biyanan, so talagang dalawa lang kami ng aking biyanan na nagsalo-salo para sa Christmas lunch. At yan nga, hawak-hawak na ng aking biyanan yung kanyang precious na apo.